Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-71 na kabanata. Hirap at pasakit. Ang madugong performance ni Debbie. Si Debbie, Rita, at ang iba pang miyembro, ay nakatayo na sa stage. Ang pamagat ng kanta na kanilang aawitin, ay Bluebird. Isang theme song mula sa isang Japanese anime movie. Isa itong pop-rock song, na required silang kumanta, at sumayaw lahat. Ang apat na hurado, at mga manunood, ay tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng kanilang performance. Si Debbie ay partikular na maganda, ang lahat ay malaki ang inaasahan sa mga kabataang babae na miyembro ng The Dream Chaser. Ilan sa mga spotlight ay nakatutok sa banda. Kahit nakakaramdam si Debbie ng tiribling pananakit sa tiyan, pinilit niyang ngumiti sa entablado. Tumingin si Rita sa lahat, at nagbigay ng signal na mag-uumpisa na sila. Ang taga-senyas, ay itinaas na ang kamay. At ang musician ay magsisimula na. Biglang may narinig, ang mga nandoon na tahol ng aso, mula sa likod ng venue. Nang magsisimula ng kumanta, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa audience. Wow! Bluebird! Kailangan kong makinig ng mabuti sa awiting ito. Sa tahimik na paligid ng auditorium, ang kanyang boses, ay narinig ng mga manunood. Ang mga manunood ay nagsimulang magtanong sa isa't isa. Sino iyon? Walang galang. Sabi ng isang tao. Sabi pa ng isa. Inire-record nila ang buong pagtatanghal. Ngayon ang boses niya, ay nasagap. Malamang na uulitin nila ito. Ang mga manunood ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Ang lahat ay nakatingin sa lalaki. Sandali lang, sabi ng direktor ng show, may nakukuhaan na hindi magandang anggulo sa entablado. Mabilis siyang nagpunta patungo sa lalaki. Ang lalaki na ito ay nasa mga 20 taong gulang. Nakasuot ito ng casual na puting damit, itim na short, at baseball cap na nakatagilid sa kanyang ulo. Hindi siya kagupuhan. Pero ang kanyang pag-uugali, ay nakakayamot sa mga taong mayayaman. Kasama niya ang isang eleganteng babae. Nakasuot ito ng asul na damit na nakatakin sa kanyang short. Ang kanyang buhok ay kulay light red, at ang kanyang balat ay napakaputi. Kahit siya ay nakasuot ng sunglasses na halos tumakip na sa kalahati ng kanyang mukha, masasabi pa rin na siya ay napakaganda. Ang magkapareha na ito, ay sobrang confident. Hindi sila nakakaramdam ng kahihiyan, kahit nakukuha na nila ang atensyon ng mga manunood sa harap ng maraming tao. Naglakad sila patungo sa audience, kasama ang kanilang malaking aso. Maraming malamig na mata ang nakatingin sa kanila, at itinulak ang ilan sa mga tao para umalis sa daraanan. Ang iba naman ay sinigawan nila ng walang galang. Ang direktor ay naglakad palapit sa kanila ng nakangiti. Mr. Dempsey, dumating na pala kayo, wika nito. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin ng maaga para nakapagpadala ako ng taong susundo sa inyo? Nang makita niya ang reaksyon ng direktor, at sa narinig na pakikitungo sa binata na si Mr. Dempsey. Ang ilan sa mga manunood ay nag-react, at na-surprise. Sabi ng isang lalaki, siya pala si Lee Dempsey. Narinig ko na kasama niyang inilalabas ang isang supermodel. Ang magandang babae ba, na nasa tabi niya? Di ba, ang kanyang restaurant ay sponsor ng show na ito? Ang Dahlia Restaurant, tanong ng asawa ng lalaki. Mula sa audience. Tama, pagtitiyak nito. Lahat tayo ay kumain sa kanyang restaurant, ang lahat ng kanyang sweldo, ay tayo ang nagbabayad. Kaya naman, dapat niyang alalahanin ang bagay na ito. Sa oras na iyon, nakalapit na ang executive director kina Lee Dempsey at sa kasintahan nito. Natatakot ang lahat. Ang kanilang aso, ay nagmadaling tumakbo sa executive director, at kinagat ito sa hita. Ang direktor ay napasigaw, at natumbos sa lapag. Si Lee at Angelina, ay hinila ang kanilang aso pabalik, at tumawa. Bumati sila sa direktor. At sinaway ang kanilang aso. Bad dog. At kunyari na pinapalo ang kanyang aso ng ilang beses. Pero sa totoo lang, ay sinadya nilang ipakagat ito. Parehas nilang alam na si Lee Dempsey ang investor ng show. Gusto niyang makita ng mga tao, na kaya niyang pasunurin ang director. Sinisiguro nila na makikita ng lahat na makagat ng kanilang aso ang direktor. At mapalabas na ito ay sobrang nakakatawang biro. Sa huli, ang director ang humingi ng tawad sa kanila, dahil sa pagiging overacting nito.
Desperado siyang hindi ma-o-offend sina Lee Dempsey at Angelina. Pasimple niyang tinawagan ng isang staff na ipag-drive siya patungo sa hospital para magpa-injection ng anti-rabies. At ibinilin sa assistant director na siya muna ang mamahala sa mga dapat gawin. Ang apat na hurado ay tumayo at nakipagkamay. Nakipagpalitan ito ng pagbati sa isa't isa. Kahit na silang lahat ay sikat na musician. Tinitingala pa rin nila ito. Pagkatapos ng lahat, umaasa pa rin sila dito para kumita. Ang isa sa mga hurado ay inialok ang kanyang sariling upuan. Napakabuti mo. Lumaki ako sa pakikinig ng musika mo. Hindi ko maaaring kuhain ang inyong upuan sa harapan ng marami mong tagahanga. Masaya na ako na maupo, kasunod mo. Isa ka sa mga pinaka-the best sa mundo pagdating sa iyong mga ginagawa. Ang banda na susunod ngayon ay magaling. Ang kakantahin ba nila ay Bluebird. Isa akong tagahanga ng kanilang kanta. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko ngayon, dahil nakadalo ako dito. Nakipag-usap si Lee Dempsey sa apat na hurado, bago humanap ng upuan para kay Angelina. Ang mga tao sa paligid ay di maiiwasan magkomento dahil sa kanilang nakikita. Sabi ng isang babae, si Lee Dempsey ba ang tutuong boss? Nag-reply ang kanyang kaibigan. Mas mainam talaga na maging mayaman. Nakita mo ba iyon? Ang kanyang aso ay kinagat ang direktor, at hindi man lang ito nagreklamo. Kahit na ang mga hurado ay naiinis sa kanya, at kahit na sila ay celebrities. Bakit hindi natin kaya magkaroon ng ganoong klase ng buhay? Tumigil ka sa pangangarap. Ang palabas ay magsisimula na. Ngumiti ang assistant director, at ipinakilala ang banda nila Debbie. Tahimik nitong sinabi sa kanila. Dream Chaser. Napakaswerte ninyo, dahil ang napili ninyong awitin, ay ang paboritong kanta ni Mr. Lee Dempsey. Ang kailangan ninyong gawin ay mag-perform sa pinaka-the best ninyong abilidad. At tumingin ito sa taga-senyas, at sinabi humanda na kayo para magsimula. Si Debbie na nakatayo sa gitna ng stage, ay nakakaramdam na parang may nagsisimulang dumugo. Habang nangyayari ang mga ito sa Chicago, si Alex ay kumakain ng tanghalian sa isang private room kasama sina Joe, Susan, at ang iba pang mga kaibigan. Ang lahat ay ini-enjoy ang kanilang sarili. Alex, bakit hindi mo isinama si Debbie? Si Joe at ang iba pa, ay alam na nila, na si Alex at Debbie ay magkasintahan na. Pero hindi pa nila alam na magkasama sila sa iisang bahay, sa may Green Garden District Island. Iniisip nila na umuupo sila ng mumurahin na apartment kung saan. Nagpunta siya sa Chicago, ilang araw na ang nakakalipas. Kasama siya sa Sky's Limit Talent Competition. Hindi maiiwasan ni Alex isipin kung tapos na ang performance nila ngayon. O baka kinakabahan habang naghihintay na magsisimula sila. Bakit hindi mo sinabi ito ng mas maaga? At bakit hindi ka pumunta para panoorin ang kanyang performance? Hindi makapaniwala si Joe na hindi sinuportahan ni Alex si Debbie. Hindi niya alam na gustong pumunta ni Alex para i-surprise si Debbie. Pero kinanselan niya ito, upang i-celebrate ang engagement nila. Sumagot si Alex, okay lang iyon. Napag-usapan na namin ito. Sabi niya, hindi na kailangan pa, na pumunta ako doon. Sinabi niya, na mas importante para sa akin ang iyong engagement. Ngumiti si Alex at sinabi, nandito na ako ngayon, kaya mag-enjoy tayong lahat. Uminom tayo at mag-toast para kina Joe at Susan. Tumawa si Joe at itinaas ang kanyang baso. Uminom kayo, utos niya sa kanyang mga kaibigan. Sa entablado ng Sky's the Limit, ang 5 babae ay kumakanta, habang sumasayaw. Pero sa mga bawat galaw, ang sakit sa tiyan ni Debbie ay lumala. Ang gusto niyang gawin, ay ihinto na ang kanilang ginagawa. Humawak siya sa kanyang tiyan, habang lumuluhan ng marami. Alam niya na ang ganitong mga pagkakataon, ay isang beses lang sa isang buhay. Ang buong grupo, ay nagsumikap mabuti para makasali sa patimpalak na ito. Kung siya lang ang maaapektuhan, malamang ay nag-backout na siya. Pero kapag umalis siya, madadamay ang buong grupo. Determinado siyang ituloy, kahit gaano pa kalala, ang kahihinatnan ng sakit na kanyang nararamdaman. Sa wakas ang kanilang performance, ay malapit nang matapos. Ang pinakamagandang parte ng kanta, ay ang solo na istansi ni Debbie, habang ang apat naman ay sumasayaw. Ang spotlight ay nag-focus kay Debbie, habang kumakanta.
Sinubukan ni Debbie ibigay ang pinaka-the best na performance na kanyang makakaya. Pero kailangan ng lyrics na huminga siya ng malalim. Dahil dito, naramdaman niya na parang pinipiga ang kanyang appendix. Ang lahat ng kanyang atensyon ay para labanan ang matinding sakit. At medyo nakokontrol pa niya ang kanyang boses. Maraming beses na ang kanyang boses ay nanginginig. Kahit na ang pinakamagandang boses ng audience ay masasabing, ang pagkanta ni Debbie ay hindi kaaya-aya. Naabot ni Debbie ang note ng crescendo sa kanta, na nangangailangan ng malalim na paghinga. Nang huminga siya, ang sakit sa kanyang tiyan, ay grabe na. Ang kanyang baga, ay parang nililangkis ng isang ahas. At ang sakit, ay palala ng palala. Pero determinado siyang hindi sumuko. Sa namumutlang mukha, pinilit niyang ngumiti at magpatuloy. Nagsimula na siyang magkaroon ng mainit na pakiramdam. Hindi na inisip ni Alex ang sitwasyon ni Debbie sa Chicago. Si Alex ay nagsasaya sa pag-inom, kasama ang kanyang mga kaibigan. Masaya siyang kumuha ng sigarilyo, at nakisali kina Ben at sa iba pa, na nag-cheer kina Joe at Susan, na naghalikan. Ang Bluebird song ay malapit nang matapos. Ang paningin ni Debbie ay lumalabo, at ang kanyang ulo ay parang lutang. Nasa kalagayan na siya na malapit nang mag-collapse, pero kailangan pa rin niyang tapusin ang ilang linya ng solo. Ang 4 na miyembro ng grupo ay sumasayaw sa paligid ni Debbie. Nakita ni Rita na ang katawan ni Debbie ay bahagyang nanginginig na, at nagbigay ito ng pag-aalalang sulyap. Habang si Melissa ay may malademonyong ngiti. Hindi niya pa rin siya mapapatawad sa pagkuha nito ng lead singer, na dapat ay para sa kanya. Ipinagpatuloy ni Debbie ang pagkanta. Nagiging pasulpot-sulpot ang pagkanta ni Debbie, at ang kanyang paghinga ay hinahabol. Medyo umuungol na rin siya. Ginawa ni Debbie ang lahat ng kanyang makakaya para makontrol ang kanyang boses. Pero ngayon ay wala na siyang magawa. Ang isa sa mga hurado ay nagkomento. Anong klaseng boses na pagkanta iyan? Hindi natin kailangan bigyan siya ng score. Ang parte na ito ay dapat putulin, suggest pa ng isa. Kaya kong kumanta ng higit pa dyan. Sumang-ayon naman ang isa pang hurado. Ang mga audience ay nararamdaman na parang may mali. Pinag-uusapan nila ito. Pero wala silang idea kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Debbie. Nagsimulang magalit sa kanya si Lee Dempsey. Darling, sinira niya ang paborito mong kanta. Pasensya na, wika ni Angelina. Walang sinabi si Lee, pero tumingin ito ng masama. Duke, ano sa palagay mo? Pagtatanong sa kanyang aso, na nakahiga sa lapag, katabi niya. Tumuhol si Duke ng ilang beses. Naramdaman nito na ang ilan sa mga tao na malapit sa kanya, ay nauubos na ang pasensya. Nagsimulang umambwa ang aso sa kanila. Nang umatras ang mga tao, saka lang ito kumalma. Hinimas ni Angelina ang malaking ulo nito, at sinabi, "Good boy, ang aking paboritong aso." Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Kung gusto nyo po ng mga true horror story, maari po kayong bumisita sa Mga Kwento ni Kuya Gio. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.